Mga sikwistas, nandito naman tayo ngayon kasama si Mark Anthony Lemon para maipakita kung paano ina-assemble ang isang shield helmet. Magandang lalaki ka, Sir Mark. Magandang lalaki rin po kayo. So, Paps, dito sa linya na to, meron tayong ilang station? Meron kami ditong 12 station, 12 process para mabuo ang isang helmet. Isang helmet. So, sa ngayon, for the benefit ng demonstration lang, ikaw lang mag-isang magpapakita kung paano buo itong helmet. Okay, sir. Papakita ko. Pero sa station, ano ang kadalasang assignment mo? Bali naka-assign ako sa padding section. Sa padding section. So, habang dumadaan yung mga helmet, puro padding lang yung kinakabit natin. Yes, sir. Okay, so mga siklistas, papakita sa atin ni Mark Anthony kung paano mag-assemble ng standard shield helmet. Check it out. Bali ito, first, kukunin natin yung ating outer shell. Bali, papakita ko sa inyo kung paano ipinapasok ang ating EPS or expanded polystyrene sa ating outer shell. Bali, ganito siya pag nakapasok ng ating EPS sa ating outer shell. Then, second, papakita ko sa inyo kung paano ilagay yung ating retention system or chin strap sa ating helmet. Bali, kukuha tayo ng ating outer shell, then doon natin sa riveting machine isasalang. Then, ganito ang kalalabasan niya pag nakakabit na siya sa ating helmet. Yan. Sunod natin na ipapakita ay? Bali, next, papakita namin sa inyo kung paano ilagay ang ating comfort tip pad. Tanda natin mga siklistas na ang comfort padding ay isa rin sa mga basic components ng helmet. So, kanina ipinakita po sa inyo yung retention system, paano po siya ilagay doon sa pinaka-outer shell. So, nalagyan po siya ng rivet. So ngayon, pinapakita niya kung paano ikabit ang comfort padding. Kumbaga, isa rin sa mga part ng basic components ng helmet. So we have the outer shell, impact-absorbing liner, and now the comfort padding. So, paring Mark, ito yung kadalasan ginagawa mo, yung pagkakabit ng cheek pads. Yes, sir. Bali, dito ako naka-linya. So ito, mukhang sanay ka na mag-salpak niya. Okay, sir. So ngayon, ang sinasalpak natin, anong sukat ng cheek pads? Bali, XL yung ating nilalagay ngayon sa ating helmet. XL. Kadalasan ba, Mark, ano ang mas maraming sizes na cheek pads ang kadalasan karamihan na kinakabit mo? Mga medium, Bali, large, sa aming pagsasurvey, sir, bali, mas maraming large. Mas maraming large. Sabihin, maraming mga rider ng malalaking ulo. Bali, sir, ito na po yung ating finish niyan. Pag naikabit so, na natin. Finish na to lahat to. So, mga siklistas, ito na po yung finished basic components ng helmet. We have outer shell, impact-absorbing liner, comfort padding, at saka retention system. Ngayon, yung mga visor, yung mga ganito, ito na po yung tinatawag natin accessories. So, make sure po, if you're going to buy a helmet, siguraduhin yung kasama ang 4 basic components ng helmet, tulad ng shield helmet. Yan. So, testing na natin to. Okay, sir. So, tingnan po natin. Check it out. Okay, so siklistas, kasama natin si Mr. Jeff Buringot. Siya po ang head ng testing dito po sa shield helmet. So, kasama rin Sir Gerald para maipaliwanag sa atin itong equipment or itong machine na nasa tabi po natin ngayon. Sir, ano po ang ginagawa mismo nitong machine na to para po kay Sir Jeff? Actually, itong testing na to is principle niya is para yung visor natin hindi matanggal mismo sa helmet. At the same time, ma-secure natin yung durability ng visor lang to. So, ito yung umaangat baba yung visor. So, ilang beses po yung angat baba ng visor na yan, sir? That is 2,500, equivalent for 3 years mong gagamitin yung helmet mo with assurance na hindi siya masisira, yung visor mo. So sir, bukod dito sir, ano po yung mayroon nating pang-testing dito sa shield testing area natin? So, ikot tayo rito mga siklistas, no? Meron tayong nakita na parang tore dito sa taas, no? Sir, ano po ang machine naman na ito?
Okay. So ang tawag po dito is impact absorption test. Impact absorption test. Yes, sir. So, ang ginagawa po natin dito, tinetest natin yung firm, yung strength ng isang helmet. Whether ba ito ay matatanggal ba, masisira ba, mabubroke ba, without the testing. Yun. So, Sir Gerard, gaano naman kataas yung standard ng European standard or yung ECE standard pagdating sa height na ibinabagsak nila? Sa European standard, ang kailangan natin is 2.85 meters. Pero dito sa atin, ang ginawa natin is 3.1 meters. Mas mataas pa kaysa doon sa standard. So talagang itinaas pa rin yung standard pag mga Pinoy kailangan mas kaya pa nating tatagan at taasan pa. So papapansin natin medyo hanggang taas yan, ano? So ganun kahahaba yan. 3.1, tama po ba? 3.1. 3.1. So ang mangyayari, isasalpak po natin yung helmet after po nun. After nun, so magkakantak pa tayo ng testing para ma-sure natin yung helmet natin is talagang may quality. Yes, sir. So anong nangyari? Merong head form, no? Yes, sir. Tapos iaakyat ng 3.1 meters. 2.85 as per standard natin ng ECE. Okay. 2.85 meters or equivalent to 285 centimeters. 285 centimeters. So tapos iaakyat natin siya hanggang ganun kataas, tsaka natin ibabagsak. Yes, sir. Yes. So sir, ano po yung mga anvils na ginagamit natin? Ano yung binabagsakan natin ng helmet? Ngayon po, sir, gumagamit tayo ng curbstone for European and hemispherical anvil for Snell. At the same time, sa mga ASTM standard is triangular, trapezoid, cylindrical anvils. Yun. So makita po nyo mga siklistas, iba-ibang klase ng kondisyon. Kunyari, kurbada, curve, matulis na bagay. Tinetesting po nila yung helmet sa kahit na anong klase ng form, no? Ng anvils. So sa head form, sir, ay iba-iba rin yung sukat natin, no? Yes, meron pa tayong tinatawag na mga magnesium Q1A at the same time urethane cast para sa mga retention test. Sir, marami akong napansin na mga head forms, no? Iba-iba ang itsura, iba-iba ang sukat. Iba-iba rin po ba ang bigat niyan? Yes, sir. Kung makikita niyo po, may tinatawag tayong J, M, ito po yung M, okay, O, nakasalpak po ngayon, M, then O, then at the same time J, no, ibig sabihin po, medium, large, extra large. Okay. So, gano'n po kabigat ang bawat isa po niyan? Okay. Ito po isa, naglalaro po siya ng 4 kilos, 4.4, at the same time 5.3, then 5.8 kilogram. Ano po sir yung mga head form natin? Ito po ba ay yung standard head size talaga? Yes, sir. Standard po yan for ISO. Sa isang araw sir, ilan po yung natetesting nating helmet dito? Sa ngayon po, nag-average po kami ng 1,000 for testing helmet at the same time for research and development. So, marami talagang testing na ginagawa para ma-assure natin na ang shield helmet po ay talagang papasa sa standard natin. Yes, sir. Ayan. So, muli po, Sir Gerard, itong area naman na to, itong nakita naman natin na to, anong klaseng equipment naman po ito? So, ang tawag po dito sa retention roll-off tester. Okay, sir. Ano po ang ginagawa ng tester na ito? Okay. Dito po, masasabi natin kung ang gagamit ng helmet, ito ba iikot sa ulo ng tao. So, ang principle niya, kailangan po siya gumamit ng weight mass, okay, ng 4 kilogram. Magda-drop po siya. At the same time, kung matatanggal tong helmet dito, babaksak po siya. So, manggagaling yung tali niya sa likuran ng helmet. Opo. Ayun. So, doon malalaman natin yung roll-off test kung mahuhugot nung 4 kilograms yung helmet na suot na itong head form natin. Yes, sir. Okay, so kadalasan sir, bakit po natin tinetesting yung ganong klaseng roll-off test? Para makita natin talaga na yung gagamit ng helmet natin, yung taong gagamit hindi mapapahamak siya at the same time, hindi matatanggal mismo sa protection system. Ayun, so ganun ka po mga siklistas, talagang ultimong forma nung kanilang chin strap, yung forma nung kanilang helmet. Pagka in case of accident, ay sinisiguro ng machine na ito na hindi mahuhugot yung helmet nyo during a crash. Ayan. So, after this, sir, ano naman po itong machine naman natin dito? Okay. So, ang tawag po natin, retention dynamic test. Retention dynamic test. Yes, sir. So, ang principle po niyan is strengthability po ng strap kung ito mapapatid ba o matatanggal din sa ulo ng tao. Ayun. So, ito yung nagte-testing ng retention system natin kung gaano katibay yung pagkaka-rivet or yung pagkaka-ayos ng tela. Gaano naman kabigat or gaano naman ang tension na kailangan para pumasa tayo sa standard. So, gumagamit po tayo ng test weight po ng 10 kilogram. Okay, then
magdadrop po siya ng 0.75 meters. Then, gagawin po natin na mag-rate po siya ng maximum elongation na 35 mm kung mahaba po itong strap natin. So doon malalaman natin kung mapuputol siya o hindi. Yes, sir. Alright. So there you have it, the testing center of Shield helmets. Talagang sinisiguro po ng Shield ang credibility, ang safety ng kanilang mga helmet. Okay, so mga siklistas, kasama natin ngayon si Jason Corpus. Siya po ang development process head. Magandang araw sa iyo, Papi. Magandang araw po. Ayan, Paps, nandito tayo ngayon sa ginagawa natin ngayon ng mga design yung helmet, no? Ano ba yung mga, ano ba itong mga nasa likod natin? Itong mga equipment natin? Actually, meron po tayong platter cut. Pang-cutting po siya ng sticker. Ito naman po yung ating printer. Apo. So, gaano kalaki, sir, yung kaya nating buuin dito? Approximately mga 6 feet, mga ganun po. Yun, so 6 feet. So, ito, meron tayong sample dito, no? So, tingnan natin yung sample natin dito. So, Sir Jason, ito ay isa sa mga sample na ginawa ng mga artist natin. Yes po, apo. So, paano ba ginagawa ito? Dadaan muna sa computer, then tsaka ipiprint dito? Actually, gumagamit po kami ng Adobe Illustrator, CS6. So, doon po nagdi-design yung mga designer namin ng graphics para sa decals ng helmet. So, for example, ito, katulad nito, sample lang to, no? So, after mong, pagka nilagay mo dun sa helmet, automatic production na or kailangan pang ipa-approve, then ano pa yung mga proseso niya? Lahat po kasi ng design namin dito, subject for approval po ng presidente namin. So, lahat po sila dadaan doon. So, after nun, tsaka palang, kunyari ito, very raw ito, no? Yung sticker pa lang, hindi pa tinatap coat. Yes po. Ayun. So, kadalasan, sir, sa printing natin, sa buong maghapon, sa isang papel na ganito, ilan yung helmet na kakasya? Dito, sir, itong sample natin na to, pang-4 na helmet to. So, ngayon po, hindi namin kayo mabigyan ng data kung ilan yung may mass pro namin sa isang araw kasi bago pa lang, sisimula pa lang. Sisimula pa lang yung mga design natin. Apo. So, ngayon, pwede tayo mag-customize dito. Yes po. So, for example, motorcycle club, gusto nila na pare-pareho sila ng helmet. Kaya natin i-provide. Kayang-kaya po. Ayan. So, maraming salamat po, Sir Jason. Thank you very much for the tour. Okay, so Sir Gerard, saan nila makikita ang Shield kung gusto nilang tingnan yung mga produkto at saka yung lineup natin? So, they can check yung Facebook natin at Facebook at Shield Philippines. Ayun. So, mga siklistas, check nyo yung Facebook, Shield Philippines. Makita nyo lahat ng klase ng modelo ng helmet nila. And this Shield is the first and only Philippine manufacturer of motorcycle helmet in the Philippines. Maraming salamat po, sir. Thank you very much po. Thank you, sir. Balik sa inyo, siklistas. Yee!